Please like, share and subscribe. Thank you. Kabanata 126. Saan matatagpuan ang isla ng pamilya Zach? Agad na tanong ni Sebastian. Wala akong ideya, sagot ni Lucy na umiling. Nilinggan ni Sebastian si Jenny. Huwag mo akong tingnan, hindi ko rin alam, iritadong sabi ni Jenny. Paanong hindi mo malalaman kung nandoon ka na? Pinindot ni Sebastian. Pumunta kami roon sakay ng yate, at mahirap makuha ang iyong bearings sa dagat. Paano ko malalaman kung nasaan iyon? Malamig na sagot ni Jenny. Kung ganoon, dapat alam mo man lang kung saan ka umalis, di ba? Nagpatuloy si Sebastian. Lumapad muna kami sa dalampasigan sakay ng helicopter. Hindi ko rin alam kung saan iyon. Mayroon bang kakaiba sa daan na naaalala mo? Tanong ni Sebastian na baka sa boses niya ang magkahalong pag-asa at desperasyon. Nagka-chat kami noon, hindi ko pinapansin. Just stop asking, I don't know anything, sagot ni Jenny na halatang inis. Naiwang tulala si Sebastian kay Jenny, na tila halos sadyang hindi tumulong. Sinubukan ni Lucy na pakalmayan siya, Sebastian, alam kong nababalisa ka, ngunit hindi natin ito madaliin. Malamang na itinatago ng pamilya Zach ang kanilang isla. Ito ay isang lugar na hindi ko pa narinig. Ngunit huwag mag-alala, hahanap ako ng paraan para mahanap ito. Saan nakabase ang mga Zatkes? Tanong muli ni Sebastian, na nagpa siya na maging mas direkta at determinadong hanapin ang pamilya Zach para sa isang malinaw na sagot. Nang maramdaman ang determinasyon ni Sebastian, mabilis na sumingit si Lucy, Sebastian, huwag kang padalos-dalos. Ang pamilya Zach ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang pagpunta doon ng walang anumang patunay ay magiging walang silbi at maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Maniwala ka sa akin, haharapin ko ito. Tumanggaw si Sebastian. Don't worry, Tita Lucy. Hindi ako gagawa ng walang ingat. Bakit hindi ka tumuloy sa amin kahit sandali? Gumugol ka ng ilang oras kay Jenny at mas kilalanin ang isa't isa, mungkahi ni Lucy, na nakangiti ng matamis. Ha? Natigilan si Sebastian, naramdaman niyang baka sinusubukan siyang iset up ni Lucy kay Jenny. Nang makita ang kanyang pagkalito, nilinaw ni Lucy, may ayos kayong dalawa. Kapag nahanap na namin ang nanay mo, aayusin namin ang kasal ninyo. I'm betrothed to her. Bulalas ni Sebastian na halatang naguguluhan. Malumanay nang umiti si Lucy at nagpaliwanag, ito ay isang childhood engagement na inayos namin ng iyong ina. Ngayong pareho na kayong matanda, oras na para tuparin ang pangakong iyon. 11. Tita Lucy, may asawa na po ako. Kalimutan na natin ito, sagot ni Sebastian. Good to know, bulong ni Jenny, halatang gamaan ang loob. Siya ay lumalaban sa ideya, na nakikita si Sebastian bilang isang walang tao na walang anumang makabuluhang background sa pamilya. Simple lang ang suot ni Sebastian at walang anumang panlabas na palatandaan ng kayamanan, na malayo sa inaakala niya. Bilang isang mayamang heiress na maraming manliligaw, hindi niya akalain na mapapangasawa niya ang ganoong lalaki, lalo na't ang puso niya ay kay Harrison, ang kilalang tagapagmana ng prestihiyosong pamilya Zach. Nagpatuloy si Lucy, hindi napigilan ang kanilang mga reaksyon. Alam ko, nagpakasal ka sa isang menor de edad na pamilya sa Ravenview City at kamakailan lang ay naghiwalay. We've signed the divorce agreement but haven't actually divorced, and we don't plan to, pagtatama ni Sebastian sa kanya. That won't do. The engagement was made by your mother and I. With her fate uncertain, I must respect our agreement, and you must too. Otherwise, it would be disrespectful to her. Gusto mo bang suruan ang iyong ina? Pinindot ni Lucy, ang kanyang tono ay lumalakas. Mom, why force him? He doesn't want to marry me, and I certainly don't want to marry him. Why bother? Protesta ni Jenny, halata ang kanyang pagkadismaya. Ayokong magpaliwanag, ngunit walang puwang para sa talakayan, mariing pahayag ni Lucy, na isinara ang paksa. Kabanata 127. Dahil sa determinasyon ni Lucy, si Sebastian ay nasa isang mahirap na lugar dahil hindi niya madaling tanggihan ang kanyang proposal. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, pinanatili niya ang dati nilang relasyon. Aktibo niyang hinanap siya at hindi kailanman hinamak ang kanyang background, habang pinipilit niyang tuparin ang kasal. Hindi maiwasan ni Sebastian na igalang si Lucy sa kanyang katapatan at dedikasyon sa engagement agreement na ginawa ilang taon na ang nakakaraan. Hindi nagtagal, umuwi si Spencer, ang pinuno ng pamilya Cadwell.
hindi tulad ng kabaitan at kabaitan ni Lucy, ipinakita ni Spencer ang pagmamataas at pag-aalinlangan kay Sebastian. Si Spencer ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagpapahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon sa potensyal na kasal sa pagitan ni Sebastian at ng kanyang anak na babae. Sa pagkawala ni Lucy, hinayla ni Spencer si Sebastian sa tabi para sa isang mapurol na pag-uusap. I'm a straightforward man. You're not worthy of my daughter, and I hope you're aware of that. Natigilan si Sebastian. Ilang sandali pa ay naproseso niya ang mga masasakit na salita ni Spencer bago siya muling natahimik. Naiintindihan ko. Kakausapin ko si Tita Lucy at lilinawin ang mga bagay-bagay. Tumanggaw si Spencer na tila nasisiyahan. Kapag naayos na ito, bibigyan kita ng 10 milyong dolyar, sapat na para mamuhay ka ng comfortable sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang maliit na lugar tulad ng Ravenview City. Nanatiling tahimik si Sebastian, ang kanyang iniisip ay nakatuon lamang sa paghahanap sa kanyang ina. Ang pag-asang pakasalan si Jenny o makatanggap ng pera ay walang interes para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang pananahimik ay na-misinterpret ni Spencer at Jenny bilang pagtanggap sa kanilang mga tuntunin. Naisip ni Jenny na dahil si Sebastian ay isang maliit na bayan na walang tao, ang alok ni Spencer ay isang windfall na hindi niya mapapanaginipan. Bakit hindi siya pumayag? Sa tanghalian, sinamantala ni Lucy ang pagkakataon na itulak ang dalawa. Sebastian, Jenny is going out with some friends this afternoon. I worry about her, would you mind samahan siya? Ang kanyang mungkahi ay hindi gaanong tungkol sa pag-aalala at higit pa tungkol sa isang madiskarteng hakbang upang lumikha ng pagkakataon para sa Sebastian at Jenny na gumugol ng oras na magkasama. Huwag kang mag-alala, Tita Lucy. Aalagaan ko siyang mabuti, pagtiyak ni Sebastian sa kanya sabay tango. Kahit na hindi nasisiyahan, hindi napigilan ni Jenny ang matatag na paninindigan ni Lucy at atubiling sumang-ayon. Sa pagmamasid sa palitan, nanatiling tahimik si Spencer. Ang kanyang pag-akyat sa kanyang kasalukuyang posisyon ay nakatulong ng malaki ng kanyang biyenan, at pinahahalagahan niya si Lucy bilang isang resulta. Pagkatapos ng tanghalian, sabay na naghanda sina Sebastian at Jenny na lumabas ng bahay. Ang kotse ni Jenny ay isang Mercedes, na tila mahinhin kumpara sa kanyang katayuang mayaman. Saktong papasok na si Sebastian sa sasakyan ay pinigilan siya ni Jenny. I don't want people to get the wrong idea. You take a cab, she said dismissively, handing him $100 kasama ang address bago magmaneho palayo. Malinaw ang kanyang kilos, gusto niyang putulin ang anumang maling akala o pag-asa na maaaring itago ni Sebastian, na nagbibigay diin sa pagitan ng kanilang mundo. Nanatiling walang kibo si Sebastian. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Hydra. Ang pamilya Zatch sa Divinopolis ay nagmamay-ari ng isang liblib na isla. Hanapin ang lokasyon nito, kailangan ko ang impormasyon sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng pagsusumikap ni Lucy na matuklasan ang parehong impormasyon, nadama ni Sebastian ang isang matinding pangangailangan upang mapabilis ang proseso. Habang papara si Sebastian ng taxi, huminto ang isang Ferrari sports car sa harapan niya. Isang kabataang babae na mukhang mga 17-18 taong gulang ang tuwang-tuwang tumalon palabas ng kotse. Sebastian, ikaw ba talaga yan? Bulalas niya nang makilala siya. Mukhang nagulat si Sebastian. Sino ka? Nagpout ang babae na may mapaglarong bakas ng pagkakasala sa boses. Sebastian, it's me. Zoe Lewis. Can't believe na hindi mo ako naaalala. Ano? Ikaw si Zoe. Bulalas ni Sebastian, nagulat dahil ang alaala niya kay Zoe ay nasa kanya pa rin mula noong nakaraang 2 taon. 2 taon na ang nakalilipas, nailigtas niya siya sa isang kidnapping. Siya ay isang maliit na batang babae sa oras na iyon, napakabata at hindi mapagpanggap. Ngayon, siya ay naging isang kapansin-pansing dalaga, mas matangkad at hindi mapag-aalinlanganan na mas mature, lalo na sa kanyang pagkababae. Ito ay halos hindi maisip na siya ay ang parehong tao. Sebastian, sa wakas naalala mo na. Nag-umapa sa tuwa ang boses ni Zoe. Kumapit siya sa braso nito na parang natatakot na baka mawala ito kapag bumitaw siya. I've spent 2 years searching for you without any luck. I'm so happy na pinagtagpo tayong muli ng tadhana. Bakit mo ako hinahanap? Naguguluhan na tanong ni Sebastian. Maikli lang ang pagkakakilala niya kay Zoe, at kaunti lang ang pakikisalamuhan niya sa pamilya Lewis simula nang iligtas. Don't you remember? I promised I'd marry you when I grew up. Well, now I am.
Deklara ni Zoe, na ibinuga ang kanyang dibdib sa isang matapang na kilos na tila binibigyang diin ang kanyang kapanahunan. Hindi maiwasan ni Sebastian na sumulyap sa kanya. Ang kanyang paghinga ay bumilis ng hindi sinasadya, isang reaksyon na hinimok ng instinct kaysa sa intensyon. Napansin ni Zoe ang titig at reaksyon nito, hindi na-offend si Zoe. Sa halip, nakaramdam siya ng lihim na kilig sa pagkilala sa kanyang pagbabago. Sebastian, hihintayin mo pa ako ng 2 taon. Hindi pa ako sapat para mag-asawa, pero pwede na kitang maging girlfriend pansamantala, sabi niya, ikinulong ang mga braso sa leeg niya at yumuko. Para halikan siya. Zoe, calm down, matigas na sabi ni Sebastian habang marahan siyang tinutulak palayo. Bagamat walang alinlangan na maganda at mapang-akit si Zoe, si Sebastian ay isang lalaking may asawa at naramdaman niyang hindi nararapat na iligaw ang isang batang babae. Sebastian, I am calm, sagot ni Zoe na nakatingala sa kanya na may determinadong ngiti. Noong ako ay kinidnap 2 taon na ang nakakaraan, gumawa ako ng isang lihim na panata na pakasalan ang aking tagapagligtas, at balak kong tuparin ang pangakong iyon. Ibinayad sa akin ng iyong ama ang pagliligtas na iyon. Hindi mo kailangang madama na obligado ang gayong pangako. No compensation is worth more than my life, and I don't care about that. I want to marry you, giit ni Zoe na lalong kumapit sa braso ni Sebastian. Zoe, may asawa na ako. Wala ka nang magagawa dyan, sagot ni Sebastian, na umaasang madi-discourage ang kanyang intensyon. You're really married, Zoe acknowledged, her face falls slightly. Pero expected ko na yun. Someone as outstanding as you wouldn't be single. Di bale, I can be your concubine, casual na sabi ni Zoe. What are you talking about, young lady? Let go of me right now, sambat ni Sebastian na tumaas ang tono. Ang katapangan ng mga batang babae sa mga araw na ito ay madalas na nagulat sa kanya, at siya ay nagpupumilit na mag-navigate sa sitwasyong ito. I won't. You have to let me be your girlfriend, or I won't give you the treasure, ani Zoe na may bahid ng galit sa boses. Anong uri ng kayamanan ang maaaring mayroon ka na magiging interesado sa akin? Tanong ni Sebastian, halata sa tono niya ang pag-aalinlangan. Ang Aether script. Deklara ni Zoe. Ano? May Aether script ka? Nagulat si Sebastian. Nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka habang mahigpit na nakahawak sa balikat niya. Kabanata 128. Ang 2 anting-anting at ang Seraph-Tear pendant ay usap-usapan na humantong sa isang artifact na maaaring lubos na mapahusay ang lakas ng isang practitioner. Gayunpaman, walang nakakita sa artifact na ito, ni nakumpirma ang mga kapangyarihan nito. Gayunpaman, iba ang Aether script. Inilarawan ng mentor ni Sebastian ang Aether script bilang isang celestial treasure na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, na may kakayahang buhayin ang mga patay at baguhin ang kapalaran. Ang sinumang nakakuha ng Aether script ay nakakakuha ng mundo, ang sabi ng mga sinaunang teksto. Nasaksihan mismo ng kanyang tagapagturo ang pagkakaroon ng Aether script, ngunit ito ay nawala ng walang bakas sa isang magulong labanan. Ang walang humpay na paghahanap ni Sebastian ay walang nagbunga hanggang sa nakagugulat na pag-angkin ni Zoe. Bakas sa kanyang pagtataka. Sebastian, sinasaktan mo ako, napangiwi si Zoe, nakakaawa ang ekspresyon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mabilis siyang binitawan ni Sebastian. May Aether script ka ba talaga? Mayabang na sagot ni Zoe, oo naman. Alam kong hinahanap mo yon, kaya hinanap ko na rin. Maswerte ako at nakita ko. Maaari mo bang ibigay sa akin ang Aether script? Babayaran kita kahit anong halaga. Alam ni Sebastian na mapangahas ang kanyang kahilingan. Ang Aether script ay isang kayamanan na hindi nasusukat, na higit pa sa anumang yaman sa lupa. Gayunpaman, ang pagkuha ng Aether script ay kinakailangan para sa kanya. Hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ko, gusto kitang pakasalan, Zoe stated, her smile unwavering. Pero don't worry, I understand you're already married. I'm willing to be your concubine, she repeated. Paano yan? Hindi naman ito sinaunang panahon, hindi pwedeng 2 lang ang asawa mo, pakli ni Sebastian. Naniniwala ka ba talaga? Panunuyan ni Zoe. She added, sino bang successful na lalaki ang walang grupo ng mga babae? Anyway, nasabi ko na ang kondisyon ko. Now tell me if you agree or not. Nakaramdam ng matinding emosyon si Sebastian. Hindi pa niya neresolba ang mga bagay-bagay kay Lilian.
Kung matuklasan niya na isinasaalang-alang pa niya ang isang babae, ito ay nakapipinsala. Gayunpaman, ang mga pusta ay hindi kapani-paniwalang mataas. Ang Aether Script ay hindi lamang isang relic, ito ay isang makapangyarihang artifact, na may kakayahang magdulot ng pagkawasak. Kay Dragotha at sa kanyang sarili kong. Ito ay nahulog sa maling mga kamay. Matapos ang ilang sandali ng mabigat na pagsasaalang-alang, tinanggap ni Sebastian ang kanyang kalagayan. Sige, pumayag ako. Then kiss me, agad na hiling ni Zoe, idinagdag ang isa pang kondisyon na ikinatuwa ni Sebastian sandali. Tiyak na nagbabago ang mga panahon. Napakatapang ng gayong batang babae, at kung ang mga matatandang babae ay dapat dumaan, tiyak na mas mabigat sila. Nang makitang nag-aalinlangan si Sebastian, agad na nagalit si Zoe. Sebastian, what do you mean? I asked you to kiss me, and you are still hesitating. Tingin mo ba pangit ako? Of course not, napakaganda mo, prangkang sabi ni Sebastian. Si Zoe ay nagtataglay ng isang kagandahan na koga kay Jenny, ngunit ang kanyang kabataan ay isang mapanganib na pananagutan. Kung may nakatuklas ng kanilang relasyon, maaaring akusahan siya ng pagdukot ng isang menor de edad. So ano pang hinihintay mo? Sa tingin mo hindi ako madaling babae, di ba? Galit na sabi ni Zoe. May first kiss pa ako. Declare niya. Isang pakiramdam ng kawalan ng magawa kay Sebastian. Ang tanging maibibigay niya ay isang panandaliang halik, isang kilos na pumupuno pa rin sa kanya ng pagkakasala. Namula ang pisngi ni Zoe na parang hinog na mansanas, na nakadagdag sa kanyang hindi mapaglabanan na pang-akit. Isang nakakalokong ngiti si Zoe. Sebastian, I'm you now, and with that comes full responsibility. If you ever dare to leave me, I'll tell everyone that the famous Supreme One harassed and abandoned ang menor de edad na babae. Ito ang patunay. Pagkatapos ay inalog-alog ni Zoe ang kanyang telepono, na inihayag na palihim niyang binuksan ang recording mode at nakunan ang buong eksena. Isang malamig na pawis ang tumutulo sa noo ni Sebastian. Siya ay outsmarted. Si Zoe ay mas matapang at mas matalino kaysa sa inaasahan niya. Kabanata 129. Ang pag-iisip ng pagiging manipulahin ng isang batang babae ay sumisira sa kanyang imahe bilang ang Supremo. Paano niya haharapin ang mundo kung malalaman ito? Let's go. Come to my house to get the Aether Script. Udyok ni Zoe sabay hila sa braso ni Sebastian at iginiya ito patungo sa sasakyan nito. Sandali lang, may aasikasuhin muna ako. Pupunta ako sa bahay mo mamaya, sagot ni Sebastian na pinigilan ang udyok na sumunod kaagad. Umalangaw sa kanyang isipan ang pangako niya kay Lucy, isang pangakong protektahan si Jenny na hindi niya pababayaan. Pagkatapos ng lahat, ang Aether Script ay ligtas na nakalagay sa lugar ni Zoe, kaya maaari itong maghintay ng kaunti pa. Sige, magpalitan tayo ng mga numero ng telepono, mungkahi ni Zoe. Samantala, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang nag-uusap sa side table ng coffee shop. Ang kanilang mga designer na damit ay nagpapahiwatig ng mayayamang background. Maya-maya pa ay may lumapit na isa pang dalaga sa grupo. Jenny, dito, sabik na tawag ni Winnie Clark. Sorry I'm late, didn't mean to keep you all waiting, paumanhin ni Jenny habang sumama sa kanila. Winnie said with a teasing smile, we're not in a rush, but Mr. Zatch sure is. Isang pamumula ang kumalat sa mukha ni Jenny habang sinulyapan si Harrison. Hindi may kakaila ang kanilang unspoken connection, na nangangailangan lamang ng kaunting paghihikayat upang mamulaklak. So, saan tayo susunod? Tanong ni Winnie. Paano ang karaoke? Mungkahi ni Ryan Thompson, ang kasintahan ni Winnie, at ang sidekick ni Harrison. Sa kabila ng mayaman na background ni Ryan, ang yaman ng kanyang pamilya ay namutla kung ihahambing sa napakalaking kapalaran ni Zatch. Ang karaoke outing ay isang plano nila ni Harrison kanina, na may hindi magandang layunin na lasingin si Jenny at pagsamantalahan ang sitwasyon. Bagamat batid ni Harrison na ang pagtitiyaga ay magwawagi sa kalaunan ng pagmamahal ni Jenny, ang matagal na niyang pagnanasa para sa kanya ay naging dahilan ng pagkainip niya. Mukhang maganda. Pumayag din ako. Dahil walang tumututol, pumunta tayo ngayon, sabi ni Harrison. Sandali lang, may dadating akong kaibigan, pagsingit ni Jenny. Bagamat hindi siya partikular na mahilig kay Sebastian, bisita pa rin ito ng kanyang pamilya. Sino ta? Tanong ni Winnie, napukaw ang kanyang curiosity. Anak ng isa sa mga kaibigan ng mama ko, sagot ni Jenny na may bahid ng pagkabalisa sa boses.
I've never heard you mention him before. It wouldn't happen to be an ex-boyfriend, di ba? Pang-aasar ni Winnie. Nabalot ng pag-aalala si Jenny. She hesitated, then blurted out the truth, he and I are betrothed. Ano? Napabuntong hininga si Winnie, halatang gulat na gulat. Ang kanyang walang kwentang biro ay tumama ng hindi inaasahang malapit sa bahay. Kahit hindi ex-boyfriend, fiancé niya talaga ito. Nawala agad ang ngiti ni Harrison sa sinabi nito. Sensing his displeasure, Jenny quickly added, kahapon ko lang nalaman ang sarili ko. It's a complicated situation and he's quite unsophisticated. We're going to break off the engagement in a couple of days. Sakto namang pumasok si Sebastian sa coffee shop na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kabanata 130. Pinagmasdan ni Winnie si Sebastian habang papasok siya. Ang kanyang kasuotan ay hindi mapag-aalinlangan na nakatamtaman, na parang diretsyong galing sa isang palengke sa kalye. Ang kanyang mga damit ay mukhang hindi hihigit sa $200. Kitang-kita ang pang-aalipuste ni Winnie, lalo pang naging malinaw sa kanyang mga inaasahan. So ikaw pala ang kawawang nangangarap na pakasalan ng Jenny natin. Panunuya niya. Sumama sa chorus ng pangungutya ang boses ni Ryan. Anak, dapat mong malaman ang lugar mo. Si Jenny ang prinsesa ng pamilya Cadwell, isang phoenix sa mga Maya. Ang isang tulad mo ay hindi man lang siya dapat managinip. Better keep your distance, or it will not end well for you. Ang iba ay nagsisigawan ng mga katulad na panunuya, lahat maliban sa isang babaeng nagngangalang Hannah Walker. Humarap si Jenny kay Sebastian at sinabing, medyo ang harsh nila, kaya huwag mong isapuso. Hindi sumagot si Sebastian, ngunit mas lalong lumalim ang kanyang pagsimangot. Ang komento ni Jenny ay tila hindi direktang nag-endorso ng malupit na salita ng iba. Gayunpaman, dahil anak siya ni Lucy, pinigilan ni Sebastian ang kanyang dila. Hindi nagtagal ay umalis na ang grupo sa coffee shop. May 3 sasakyan para sa 8 tao, kay Jenny, Harrison, at Ryan. Gayunpaman, tila walang gustong mag-alok kay Sebastian na sumakay. Come sit with me, tawag ni Hannah kay Sebastian, inalok siya ng upuan. Hannah, why bother with this bumpkin? Mukha siyang madungis. Paano kung dumihan niya ang sasakyan natin? Reklamo ni Winnie na halatang hindi nasisiyahan. Medyo nahiya si Hannah, pero dahil hindi niya iyon sasakyan, hindi na niya nasabi. Mauna na kayo, magtataksi na lang ako, sabi niya. Si Hannah lang ang hindi nangungutya sa kanya at sinubukan pa siyang isama. Natural, ayaw ni Sebastian na gawing komplikado ang mga bagay para sa kanya. Mr. Zach, welcome. Nagmamadaling lumabas ang manager ng Night Realm Karaoke para batiin sila, kitang-kita ang kanyang sigla. Bilang isa sa mga nangungunang gumagastos mula sa Davinopolis at isa sa 4 na Young Lords, kilala si Harrison sa kanyang maluhong mga gabi sa labas, na kadalasang lumalampas sa $1,000,000 sa isang pagbisita. Siya ay palaging isang mahalagang customer. Dalhin mo kami sa Emperor Room, utos ni Harrison, lumipat sa loob ng may pamilyar na hangin. Mabilis na sumunod ang manager. Humihingi ng tawad na may magalang na ngiti. Mr. Zach, pasensya na po, pero ang Emperor Room ay kasalukuyang inookupahan. How about the Dragon Room instead? Ayos lang, sagot ni Harrison, hindi masyadong nag-abala. Alam niya ang sosyal na intricacies ng Davinopolis. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang isang pangunahing tagapagmana ng pamilya Zach, mayroon pa ring mga ayaw niyang tawirin. Ang may-ari ng karaoke bar, kahit na hindi mula sa isang kilalang pamilya, ay isang kakilakilabot na figure na may suporta mula sa maimpluwensyang pamilyang Lewis. Ang Dragon Room ay bahagyang hindi gaanong prestihiyoso kaysa sa Emperor Room, ngunit maluho at mahal pa rin. Sa kanyang karaniwang kabutihang loob, nag-order si Harrison ng mga bote ng alak na nagkakahalaga ng $10,000 bawat isa. Kasabay ng napakataas na bayad sa silid, ang mga gastusin sa gabi ay madaling lalampas sa $1,000,000, isang maliit na bagay para sa isang tagapagmana ng kanyang tangkad. Natagpuan ni Sebastian ang kanyang sarili na nakahiwalay, nakaupo ng mag-isa habang ang iba ay nakikipag-usap tungkol sa mga mag-agarang sasakyan at mga relo, mga paksang hindi niya pinag-uusapan. Dahil sa kanilang pang-aalipuste kanina, kahit may maiaambag siya, mas pinili niyang mag-isa. Habang ang lahat ay naghahalili sa pagpili ng mga kanta, maginhawa nilang napapansin si Sebastian. Medyo talented sa vocally ang grupo, lalo na si Jenny.
Ang kanyang kagandahan ay natugma sa kanyang matamis, halos propesyonal na antas ng boses sa pagkanta. Kung hindi lang siya ipinanganak sa yaman, madali sana niyang hinabol ang isang matagumpay na karera sa industriya ng entertainment. Sa buong gabi, malayang dumaloy ang mga inumin patungo kay Jenny, na tinanggap ang bawat isa ng walang pagtanggi. Hindi nagtagal, ang kanyang mga pisngi ay namumula na pulang-pula, hudyat ng kanyang lumalagong pagkalasing.